Good morning. It's coffee time with God. Yes, good morning. Okay. Ang title ng ating reflection for today, Giving Testimony from John 15 verses 26 to 27. Let us pray. Come, Holy Spirit, I need you. Come, Holy Spirit, I pray. Come with your strength and your power. Come in your own special way. Come like a spring in the desert. Come to the weary of soul. Oh, let your sweet healing power touch me and make me whole. A reading from the Holy Gospel according to John. But when the Advocate has arrived, whom I will send to you from the Father, the Spirit of truth who proceeds from the Father, he shall give testimony about me. And you shall offer testimony, because you are with me from the beginning. These things I have spoken to you so that you would not stumble. They will put you out of the synagogues. And the hour is coming when everyone who kills you will think that he is offering a service to God. And they will do these things to you, because they have not known the Father, nor me. But these things I have spoken to you, so that, when the hour will have arrived, you may remember that I told you. The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Parang may hawig to dun sa napili ko nung una. Yung I have told you this so that when the hour comes, you may remember that I told you. Feeling ko dito na laging nagbibigay si Jesus ng reminder sa mga apostles niya kasi parang tayo-tao rin yung mga yan na pag walang leader, malulungkot sila eh. 'Di ba? Para manghihina ka. So, ang binibigay ni Lord o ni Jesus ng ang palakas ng loob nila is yung sinabi niya dito sa lahat diyan. And then sinabi pa niya sa huli na I have told you this. Para pag dumating na yung panahon na ito, maaalala niyo yung sinabi ko. Eh, di ba? Nakakabuhay talaga ng kalooban and it will strengthen them. Yan. So ang sinasabi mo, si Jesus have forewarned yung kanyang mga disciples kasi alam niya siguradong darating yung mga persecutions, yung mga trials. And so, maganda meron paalala para medyo lumakas ang loob nila na harapin nila yon. Okay? Ako naman, ang napili ko ay testimony. Testimony. So, yan kasi sinabi ni Jesus sa kanyang mga disciples. Yung Holy Spirit, ay sabi, padadala yan to testify to the truth, the Spirit of truth. And kayo rin will also testify. Yan. So, ibig sabihin, meron tayong model na naman kung paano natin um, ituturo sa ating Panginoon yung mga tao na parang nagpapagabay sa atin.
Yun yung pinaka iniuutos sa atin. Testify to the truth and testify for the Father and me. Yun. Iisa naman sila eh. Ngayon, yung pag-testify na yun, binigyan tayo ng warning ng ating Panginoon. Sabi niya, okay, magte-testify kayo sa akin at sa ating Ama because gusto namin nakahanda kayo. Parang ganon. And sabi niya, darating ang time na minsan yung mga kalaban ninyo, akala nila sila ay nag-worship sa kanilang Diyos. Kaya pag pinatay kayo, righteous yung kanilang ginawa. And delikado yon, no? Kasi it is about yung kanilang faith. Pagkatapos sa papatay sila, alam ko meron na akong mga istorya na ganun eh. Kaya natatakot ang mga Kristiyano eh. Darating yung time na yon and be prepared for it. So, yun yung Okay. kanyang sinabi. Okay? So, ang intindi ko, ang pick up ko doon sa sinabi mo, yung dahil doon sa testimony na yon, lalabas talaga doon yung katotohanan. Kasi darating yung time na talagang malilito tayo. Yan. Okay. So, ang ano ko naman, ang parang naging message ko nga doon, i-continue ko na lang kasi parang message na rin ano. So, ang message nga doon is para hindi tayo malito. Kasi alam niyo po, yung mga taong sinabi ni Lord na pwedeng pumatay sa atin, ano, yung parang i-persecute tayo, talagang feeling nila yon na yung Diyos nila ang tama. Now, kung mahina po yung ating paniniwala, no? In spite of the testimony nga, no, yung mga sinabi ni God, hindi talaga tayo naging firm o nagtiwala. Hindi natin tinanggap yun as our testimony too from the Lord. Madadala po tayo doon. Baka sabihin natin, oo nga, ano, baka yan nga yung totoong Diyos. Ayun po yung nakakatakot. Kaya nga, tignan mo, sinabi na po sa atin dito na pag dumating yung time na yun, maging ready tayo. Ano tayo advance na nga tayo. Alam na natin, kumbaga sa weather alam na natin na magkakaroon ng winter. Prepared na tayo, meron na tayong dalang mga coat, ganyan. Pag may tag-ulan, lalabas kami, payong ka. So parang ito yung testimony na sinabi ni God dito, yung kanyang mga promises. Yan na po yung ating armor. Yan na po yung dala-dala natin sa darating na mga season na alam natin na darating. Meron na po tayong gabay. Kaya lang, siyempre, ito na naman po, binigyan po tayo ni Lord ng will, no? May free will tayo Kasi ang gusto ni God, na kaya tayo sumusunod dyan dahil mahal natin siya. Hindi dahil, ay gusto ko pumunta sa langit, parang ganun lang ba? Hindi yung talagang tiwala mo kay God na siyang nag-create sa atin, yung bang ganun, yung, ikaw ba pagka nag-asawa ka, gusto mo yung asawa mo, mahalin ka lang dahil sa itsura mo, o kaya mayaman ka, o ganun, di ba? Gusto mo mahalin ka dahil yung katauhan mo as you are. So, ganun si God. Kaya binigyan tayo ng free will. Kaya kahit po sinabi ito na ganito, meron tayong free will. Kaya tayo nagkakaroon ng naglalaban yung ating kagustuhan at saka yung spirito kasi yung free will po ang pumapasok doon. Andun po yung test natin. Kaya po pagka meron tayong mga decisions na ginagawa at parang nalilito tayo, ang kunin nating weight yung kay God kesa yung sa atin. Kasi yung free will po, satisfaction sa atin. There are times na yung satisfaction hindi masaya. Like sa akin, satisfaction ba yung hindi ako nakakakuha ng, wala akong license, pinag-aralan ko ng 10 taon? Satisfaction ba sa akin yung 4 years old pa lang ako, hindi na ako nakakalakad, tapos napilay lumala pa dahil na-aksidente ako? Satisfaction ba? Hindi. Kung will ko po yung gusto ko masunod, baka nagpakamatay na ako sa sama ng loob, di ba? Pero hindi. I use that para sabihin, like ganito, sinasabi ko sa inyo, na hindi nyo man naabutan yung
nangyari sa inyo yung nangyari sa akin, the more na mas kayang-kaya ninyo yan. Kaya ako, bakit ako dito ngayon nagsasabi sa inyo ng ganito in spite of what happened to me? Because si God, no, ang nabubuhay sa akin, hindi yung sarili ko. Kasi kung sarili ko, ayoko to, di ba? Eh, kay God ito eh. Meron siyang plano sa akin. And in the end, doon ko sasabihin, oh, actually, ngayon pa lang, nasasabi ko na, oh, kaya pala ako naging ganito dahil mapupunta ako sa ganitong mission. So, lahat po tayo may mission. We bring our own testimonials to the people that we meet so that we will be able to reach out sa lahat hanggang marami tayong taong abot. Kasi yan po yung pwedeng bigay lang natin na tulong kay God to reach out but we don't change them. Reach out lang po and then si God na po yung magta-touch sa kanila. Okay. Amen. Yung mag-witness mo, pakita mo na pinaninindigan mo yung katotohanan. Yan yung sinasabi sa atin ng Panginoong Jesus. Now, when you say or witness to the truth, ay talagang ang delikado riyan ay yung free will na ibinigay sa atin. So yung free will naman na yon, doon pumapasok ang demonyo. Yung devil will try to convince us na ito ang tama. Meron ka namang free will eh. Hindi ka naman pinagbawalan ng Diyos na gamitin mo yung free will mo. Parang ganon. So now, dagdagan ko lang yon. Kasi yung testimony, testify to the truth. Being workers in the church. Workers in the church tayo. Parang yung sinasabi ni Jesus sa mga disciples, sinasabi na niya sa atin ngayon. Be careful. Sabi niya, be careful. Darating ang time when you will be tested. Yun yung ating ngayon. Gusto niya paalala sa atin ng gusto. Pag dumating yung time na yun, ano ang gagawin mo? Kaya ngayon, alam mo ang ginagawa natin ngayon, we reflect on the word so that itong word na ito ay talagang pumapasok sa ating puso in preparation dun sa time na sinasabi ni Jesus when we will be tested. Ngayon, ano ang guide natin para makasiguro tayo na totoo talaga yung ating naririnig o gustong ipakita, yung Holy Spirit na pinadala ng ating Panginoon. Now, if we have prepared for that, we can also prepare kung paano natin panindigan yon. Alam mo, na-experience ko rin minsan eh. Minsan may nagagalit sa'yo because kinontra mo yung kanyang mga alam niya na yun ang totoo. Sinabi rin ni Jesus yun, di ba? Sabi niya, yung ibang tao, alam nila na yun ang totoo. At meron sila sigurong ibang Diyos na pinaniniwalaan. Ang problema, sabi ng ating Panginoon, hindi nila nakilala ang ating Ama at ako. Hindi nila nakilala. So, they would not know. Isa pa ngayon yun gusto natin gawin. Una is to know the truth. So, tayo ay ginaguide ng Holy Spirit. Now, dapat daw alam nila ang ating Diyos na totoo. It is our Father and Jesus Himself, the Holy Trinity. So ano ngayon ang pwede natin magawa pa in preparation? Kailangan natin ipakilala ang ating Panginoong Jesus doon sa mga tao na yon. That means, inilalayo natin sila to the worldly or secular principles kung paano mabuhay. Ano example nun? Halimbawa talagang ang kanilang paniniwala ay pagka marami kang possessions, you will have all the power. You will enjoy the things that you possess. Lahat na lang, parang nandun ang kaligayahan nila. Minsan pagka kinontra mo yun at meron ka nasabihan ng ganun, pwede siyang magalit sa'yo. Di ba? At dahil sobrang pagmamahal nila ron sa kanilang mga possession, sa kanilang power, minsan pag may nasabi kang ganon, pwede ka talaga nilang gawaan ng masama. Yan yung sinasabi ng ating Panginoon.
sa mga binibigyan natin ng marriage preparation. Sabi natin sa kanila, kung inyong buhay may asawa, hindi yan yung buhay na akala ninyo napakasarap, napakasaya. But there are so many things that you will be tried because you are entering into a vocation. Missionary ka na rin. That is why, kung hindi mo alam yung iyong pinaninindigan, pwede kang bumigay or matakot ka na iwasan ka o magalit sa'yo. Siguro yung message sa atin, how to stick to the truth. Ngayon, ang parang summary ng ating sinabi, to stick to the truth, reflect on the Word of God, avail of all the sacraments, and join a group na makatutulong sa iyo so that we will be able to testify to the truth. That means we evangelize. Ipakilala natin ang ating Panginoong Jesus sa lahat ng tao na ma-encounter natin. So that would mean na pag dumating ang time, we are ready because we have been convinced, we have believed that this is the truth and we will testify to the truth. Amen. Yan. Kaya pinakamagandang lesson nga natin na huwag natin tignan yung mga trial, no, yung mga pagsubok. Kaya nga pagsubok di ba? So, ang ending po niyan ay magiging masaya. No, hindi lang pwedeng hindi dito sa mundong ito, pero pagdating ng time na kinuha na tayo ni God, doon yung marirealize, ay kaya pala, buti na lang hindi ako bumigay. Buti na lang hindi will ko yung sinunod ko, kundi yung will ni God, kahit ang hirap, kahit may sakripisyo, meron pala akong reward sa heaven. Yeah. Invite namin kayo sa kapihan. That is where we will give you all the opportunities for you to experience. Ay, sarap pala ng nandito sa pamilya ng ating Panginoon at ang sarap palang mag-serve sa simbahan. Amen. It's every Sunday at 9 to 10 in the morning. Yan, sa National Shrine of Mary Help of Christians, Sa gym. Paris. Okay. Amen.